May isa pong pangyayari sa Mexico na kung saan ang isang madre ay magbibigay ng banal na komunyon. Tahimik ang kapilya, ang lahat ay nakapila, nakatuon sa sandaling iyon na pagtanggap kay Kristo sa Eukaristiya. Ngunit bigla na lang napatigil siya, namutla at napabulong ng nanginginig na tinig. It's bleeding. Totoo po itong nangyari noong 2006 sa isa pong retreat mass sa St. Martin of Tours Parish. Hawak po ni Sister Arlie Marikin ang simboryum po nang mapansin niya ang isa pong consecrated host na may lumalabas na mapulang likido, tilang sariwang dugo. Hindi po ito simpleng mantsa. Ito ay basa, may patak, at tila may sugat. Lumuluha siyang lumapit sa altar at ipinakita ito sa mga pari. Ang ilan po ay natigilan, ang ilan ay napaluha, at ang ilan ay napasigaw ng papuri. Isang pari ang nagsabing, "This seems like a miracle." Ngunit hindi po nagmadali ang simbahan. Hindi agad ito diniklarang himala. Dumaan pa ito sa masusing investigasyon. Now, ilang taon po ang ginugol sa scientific testing, mga forensic experts ang sumuri, at ang resulta, alam niyo po kung ano? Totoong dugo ng tao, blood type AB, may hemoglobin, may human DNA, may cardiac tissue po yan sa puso, at ang tissue ay tila mula sa isang pusong buhay na dumaranas po ng matinding stress. Yes, no fraud, no natural explanation, no chemical reaction, no manipulation. At noong October 12, 2013, si Alejo Zavala Castro ay opisyal na nagdeklara na ito ay isang Eucharistic miracle, isang banal na tanda ng real presence ni Kristo. Ngayon ang tanong po natin, bakit kailangan pang magpakita ang mga ganitong himala? Bakit ba? Hindi ba sapat ang sinabi ni Jesus sa Biblia? Yes, sapat po. Pero tandaan po natin, maraming beses sa kasaysayan, kapag humihina ang pananampalataya, nagbibigay ang Diyos ng visible sign pang palakasin ito. Hindi pa natin maaaring limitahan ng Diyos sa kanyang pamamaraan. Sa Gospel of John chapter 20 verse 29, sinasabi po ni Jesus kay Tomas, "Blessed are those who are not seen and yet believe." Ngunit bago po niya sabihin iyon, pinahintulutan muna niya si Tomas na hawakan ang kanyang sugat. Tandaan po natin ito. Minsan, pinapayagan po ng Diyos ang physical sign para tulungan ang mahihina ang loob. Hindi po ito isolated case. Kagaya din po sa Eucharistic Miracle of Lanciano na kung saan isang paring nagdududa sa real presence ang nagmisa. Sa sandali pong binigkas niya ang consecration, ang tinapay po ay naging tunay na laman. Ang alak ay naging tunay na dugo. At hanggang ngayon, ang flesh ay cardiac tissue ng puso at ang dugo ay type AB din. Isa pa pong milagro sa Eucharistic Miracle of Buenos Aires na kung saan isang host na itinabi matapos matagpuan sa sahig ay naging madugong laman. Ilang taon nang lumipas, sinuri ito at ang natuklasan, isang cardiac tissue mula sa pusong dumaranas ng matinding trauma. Sa panahon pong iyon, ang mga arsobispo ng lugar ay si George Mario Bergoglio na naging Pope Francis kalaunan. Sunod po dito, isang Eucharistic Miracle of Textla na parehong pattern din. Human blood, type AB, cardiac tissue, at may sign of suffering. Isa rin po sa patunay na related ang mga milagro na ito. Iisa lamang ang kinalabasan sa mga pagsusuri ng mga scientists na nagpapatunay na ang Diyos talaga ang gumagalaw pagdating dito. Now, ito pong tanong, bakit kadalasan cardiac tissue? Bakit mula sa puso? Bakit may senyales ng paghihirap? Hindi ba ito simbolo ng Sacred Heart ni Jesus? Hindi ba ito paalala ng kanyang sakripisyo sa krus? Balikan po natin ang mga salita ni Jesus. Sa Gospel of Matthew 26:26, sinabi ng ating Panginoong Kristo, "This is my body." Hindi niya po sinabi na this symbolizes my body. Kagaya rin ng sinabi ni San Pablo sa First Epistle to the Corinthians 11:27, sa kanyang sulat sinabi, "Whoever eats in an unworthy manner is guilty of the body and blood of the Lord." So paano ka magiging guilty sa body and blood kung simbolo lang ito? Ang Greek word po na ginamit ni Pablo para po sa body ay suma, literal na katawan. Ang blood ay haima, literal na dugo. Walang metaphorical qualifier dito. You see? Now, may nagsasabi na mas hysteria lang yan, chemical reaction lang yan, mga palabas lang yan. Ngunit bakit dumaan sa independent laboratory test? Bakit may blind studies? Bakit forensic scientists ang nagkukumpirma? At higit po sa lahat, bakit consistent ang findings sa iba't ibang bansa at panahon? Diba? Sa bawat misa po, nangyayari po ang transubstantiation. Hindi po nagbabago ang appearance, pero nagbabago po ang substance. Ngunit sa mga miracle po na ito, tila pinapayagan po ng Diyos na magbago kahit ang appearance upang makita po ng tao ang normally invisible reality. Parang binuksan niya sandali ang kurtina ng langit.
upang ipakita sa tao at paniwalaan, lalong-lalo na po sa mga kapatid natin na protestante. Now, hindi po ito para takutin. Hindi po ito para gumawa ng sensationalism. Ito po ay paalala, totoo siya, buhay siya, naroroon siya sa Eukaristiya. At kung siya nga po yon, paano po tayo lumapit sa komunyon? May paghahanda ba? May kumpisal ba? May paggalang ba? O minsan, parang routine na lang. Kaya ito pong hamon sa atin. Kapag may dumudugong ostya, para bang sinabi po ni Kristo, hindi pa ba sapat ang dugo ko sa krus? Hindi pa ba sapat ang sakripisyo ko? Ito po'y hindi bagong sakripisyo. Ito po'y paalala ng isang sakripisyo sa Kalbaryo. Isipin niyo po ito, kung sa misa ay tunay na naroroon ang katawan, dugo, kaluluwa at pagka-Diyos ni Kristo, hindi ba dapat tayo lumuhod hindi lang sa tuhod kundi sa puso? Kung naniniwala ka na ang Eukaristiya ay tunay na si Jesus, i-comment niyo po sa baba ang salitang Amen. Ibahagi mo po ito sa iyong pamilya at kaibigan dahil sa mundong puno ng pagdududa, kailangan natin ng mga paalala na ang Diyos ay buhay at minsan pinahihintulutan niyang makita natin ang kanyang puso na literal. Kung bukas, sa susunod mong pagtanggap ng komunyon, maalala mo ang himalang ito, magbabago kaya ang paraan ng iyong paglapit sa Eukaristiya? Dahil kung ang maliit na ostya ay maaaring magpakita ng pusong buhay, hindi ba't iyon ang pusong tumitibok para sa iyo? God bless po sa ating lahat. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.